Yung dada ako ng dada, tapos hindi pala siya naka-record. Ayan. Hi! Welcome! My name is Nak, and welcome to my channel. Welcome back sa mga laging nanonood. And of course, welcome sa mga bago. Hi! So this is March. So March na. Yes, March na. Ito na. Hi, ayan. So yes, ano nga ba meron sa March? Siyempre, bukod sa reading nyo, March kasi is actually a month of planting the seed for renewal para maging balance yung ating March. In that way, para hindi tayo maloka-loka ngayong month of March. So I will be giving you five sins tuloy. For this month of March, I'll be giving 5 cute seeds for a balanced life. Ayan siya. So before giving those, syempre, like, comment, subscribe, and pag ayaw nyo, aduwag, bahala kayo. So, eto na nga. So, para hindi tayo maloka, bibigyan ko kayo ng 5 cute seeds for balanced life. Ayan. So, number 1, meron tayong cheat-cheat. Ayan. Number 1, mindful moment. So, ito yung take a little mindful breaths throughout the day. So, ibig sabihin dito mga beshi, hinga, inhale, exhale. So, bago ka mag-react, bago ka ma-stress, bago ka ma-high blood, inhale, exhale. Ayan, wag puro tayo hinanakit o puro galit. Diyos ko, baka sumikip yung mga dibdib natin. Wag puro hinanakit, baka sumikip ang dibdib. Ayan, baka ma-high blood tayo. So, chillax lang. So, we should have a mindful moments for this month of March. Okay? Number 2, self-love notes. Say kind words to yourself. You deserve it. Huwag mo laitin yung sarili mo, bakla. Diba? Sabihin mo paggising mo sa umaga, ang ganda ko, ang guwapo ko. Ayan. Pagising mo sa umaga, sabihin mo na yun. Kasi nga, ikaw na lang ang cheerleader ng buhay mo. I-cheer mo naman yung sarili mo. Diba? Hindi yung puro ikaw i-cheer mo yung ibang tao. I-cheer mo din yung sarili mo. Pagharap mo sa salamin, sabihin mo, ay, Julina. Ay, mali. Ay, Latina. O mga ganyan. Yung mga uso ngayon. Ang sarap mo. Again, Latina. Self-love notes. Always say that to yourself. Especially pagkagigising mo lang, nakakaloka ka. Okay, number 3. Happy boundaries. Ito yung minsan, you have to say no sometimes para maprotektahan yung peace mo. So, kunyari, hindi mo bet makipag-chismisan today, say no. Ayaw mo chikahan today, say no. Ayaw mo magpautang, say no. Dapat no to drama tayo mga beshi. This March, hard pass tayo sa mga stressful na tao. Learn how to say no, okay? Para sa inner peace nyo, sa boundaries nyo din. Set boundaries. Number 4, ayan siya. So, body buddies. Ayan siya. So, you have to move your body and eat food that makes you feel good. Ayan. So, this time, wag naman tayong puro pa-deliver, wag tayo puro sweets, wag tayo puro chicken, baka magkaroon na tayo ng pakpak. So, lakad din tayo, exercise, papunta sa ref, luto tayo ng kind of healthy food, ayan, para ibabalance. Actually, what I do right now, kakastart ko lang, is I am into calorie deficit kasi sobrang lumaki na talaga ako. Pero, ayoko maging malungkot na calorie deficit kasi yung husband ko malungkot yung calorie deficit niya. Yung kinakain niya, yun at yun lang. Kasawa. So ako, nagka-calorie deficit naman ako. Pero, during weekdays, Saturday and Sunday, nakakain ko yung gusto ko. So, siguro magka-calorie deficit ako ng Monday to Friday. Pero nakakakain pa rin ako ng something sweet. Diba? Yung husband ko wala, strict. Nakakaloka, kaya masungit. So, ayan, para hindi ka rin masungit, pag diet ka, kumain ka din minsan ng nagpapasaya sa'yo ng something sweet or something na magaan sa cravings mo na hindi masyadong mataas yung calorie. In that way, hindi ka masungit.
Pero 'di ba, balance, exercise, ibawin mo na lang sa exercise. Yung mga nakain mong mataas sa calorie, maglinis-linis ka ng bahay, ganyan. So yes, last but not the least, brain boosters. Ito yung learn something new, keep growing. Sabi dito, wag puro tayo scroll sa TikTok, sa Facebook, sa Twitter, sa Threads, sa ano ba, kung saan-saan. Try din nating matuto ng something. Kunyari, kung hindi ka marunong magprito ng itlog, go, mag-aral ka paano magprito ng itlog. Kung hindi ka marunong magpakulo ng tubig, go, mag-aral ka paano magpakulo ng tubig. If you don't know how to dance, edi learn how to kembot for the meantime. Learn something new for this month of March. Para, alam niyo na, um, para lang may something kang matutunan, di ba? If you wanna read a book, go read a book. Di ba? Yung mga Alpha Wolf, mga ganyang libro, at least something new na babasa nyo. And of course, yeah, that's our things, 5 things with knack. Ngayon, anyways, ganito kasi, minsan, 'di ba, as you know, every month, hindi pa nga every month ako nagpo-post ng tarot reading. Kasi medyo minsan I'm busy, so I don't do it. But sometimes kapag bored ako at meron akong extra time, I normally watch or read Reddit stories, yung mga confession MS. So pag bored ako habang nag-work, I might add videos reading it and sharing it with you at kung ano man yung opinion ko. And also, di ba, if maalala nyo, bumili ako ng isang set ng libro na Philippine True Ghost Stories ata yon. Kaya lang ang naging problema ko, kaya hindi ko siya, kasi bala ko siyang gawing content. Ngayon, English pala. 10 books yon. So, ang gagawin ko, siguro basahin ko na lang siya. And then, pag natapos ko yung 10 books na yun, edi ipamigay. Because I have to declutter din, so baka ipamigay ko. So, bahala, hindi ko alam kung paano ko siya ipamimigay. So, ayan, depende na lang. So, dami kong plano. At least may plano. And yeah, so there you go. A little reminder again is to take care of yourself this March. And yeah, ano sa tingin nyo yung gagawin nyo or yung dun sa 5 na yun, yung trip nyo gawin? Comment nyo lang yan. And yes, syempre tara na sa ating March Tarot reading. Hello, so disclaimer lamang, isang paalala lang po ng mga readings ay nagsisilbing gabay lamang sa atin. Sa huli tayo pa rin na may kapangyarihan sa ating mga desisyon gamit ang ating free will, okay? Kung hindi mo gusto ang nakuha mong reading, pwede kang gumawa ng mga aksyon na kabalik na rin sa basa at magdasal para sa tamang gabay. At kung naman natuwa ka sa reading, pwede mong ituloy ang landas na pinapakita dito. Sabayan mo pa rin ng, of course, prayers. Ngayon, of course, kung nais mo magbigay ng suporta, just comment, like, and subscribe. Tara! Hello sa mga may Virgo sign, Moon, and Rising. So, this is your March 2025 reading. Ayan. So, kuha muna tayo ng isa, which is yung parang pinaka, ng buhay mo ngayong March. We have here the Hierophant. So, ito yung parang siguro it's time for you to seek for someone's help. Time for you to, have a mentor, ganyan. Siguro may gusto kang makamit na goal, and this time you really have to talk to someone who can help you spiritually, and pwedeng spiritually, pwedeng sa mga nakakataas sa lugar nyo, ganyan. Maybe kailangan mo ng tulong from kung sino man yung mga leaders nyo. Dahil may mga goal kang gustong gawin. So, yan yung parang pinaka message sa'yo this March. But, sa love life naman, it's all winning. I have 6 of Swords at the World. Uy, ang ganda naman ng love life ng Virgo. Virgo, this is a good sign for your love life. Ibig sabihin dito para siyang you are in the top, and you are nasa taas ka ng mundo. Parang ganun.
na winning ang iyong love life. Wala akong masabi sa iyong love life. Napaka-short and simple lang itong love life mo. So, ang perfect. Para siyang sinasabi niya na this is, kung i-base natin kay Hierophant, parang this is the best time for you to settle down and get married. Oh my God. Diba? Spiritual, uh, pwede, sa kasal. So, congratulations sa mga Virgo na may balak ikasal at ikakasal. Go for it. Ayan siya. Career-wise, medyo mabagal ang pasok ng pera ngayon, sabi ni Knight of Pentacles. May pumapasok pero hindi siya ganun kabilis. So, kailangan yung magtipid at i-balance lahat ng mga bagay-bagay. Lalo na kasi I think this message is for those preparing na ikasal. Parang sinasabi na i-balance nyo yung ano nyo. Kasi hindi pwedeng, okay lang naman na hindi bonggang kasal. Okay lang naman na hindi imbitado ang buong barangay. Kasi kayo din sa huli ang mahihirapan. So, i-balance nyo yung pera nyo. May mga pumapasok na pera pero hindi ganun agad-agad na mabilis yung pera. Meron at meron pero hindi mabilis. So, you have to balance. Kailangan yung i-budget yung mga bagay-bagay. Kasi again, hindi kailangan ng bonggang kasal, hindi kailangan ng mamahaling kasal. Yung importante doon is kinasal kayong dalawa ng pare or ng mayor or ng lawyer or judge, ganyan. Ang importante kasi yung kayong dalawa, hindi yung yung dalawang importante, hindi yung gastos during the wedding. Okay? So, congratulations sa mga Virgo. And of course, another general reading for you. Ayan, sinasabi sa inyo, my dear, meron tayong Hanged Man, saka Ten of Wands. Feeling ko talaga sa mga nagpe-prepare to ng kasal feeling nyo parang na-stuck na kayo. Kasi meron tayong sinasabi minsan na pag kinasal kasi nakaka-stress talaga yan, honestly. So, minsan nag-iisip tayo nung gagawin natin, kulang yung pera. Yun yung sinasabi, i-balance nyo yung money nyo. I-ano nyo yung, i-allot nyo sa dapat sa tama. Hindi yung, kung gusto mo ng bonggang cake, bonggang sa, ilalabas mo lahat sa cake, sa kasalitsyon, hindi ganun. So, you have to think, ano kasi, practical, maging practical ka kasi kayo ang mahihirapan, kayo ang mabibigatan. What if inano nyo yung buong barangay? Let's say, in-invite nyo yung buong barangay. Papakain nyo ba sila? Di nakaka-stress yun. Paano kung wala pala kayong pera? Diba? Di nakaka-stress yun. Paano kung gusto nyo ng bonggang-bonggang kasal? Gusto ng, kunyari, ikaw yung lalaki, ang gusto ng babae, bonggang-bonggang kasal. Kaya mo ba yun? Nakaka-stress yun. So, you have to talk to your partner kasi winning naman yung relationship niyo. You just really have to communicate din sa partner mo. Baka mamaya hirap ka na pala sa mga gusto niya o sa gusto mo na pwede ka pala niyang tulungan or you can ask yung mga leaders mo dyan sa inyo na friends nyo nung gagawin ko kasi parang hindi kaya ng budget, ganyan. So, they will help you out. That's the reason why may mga kailangan tayong mentors or mga kailangan tayong tanungan ng mga bagay-bagay when it comes to planning our weddings, di ba? So, para siyang ikalma nyo, huwag kayo masyadong ma-stress, huwag kayo masyadong, saka huwag kayo nagtatanim ng sama ng loob during the preparation kasi pangit yun. Just talk with your partner kung ano ba dapat ang pwede niyong gawin para ma-iraos ang wedding na ito. And of course, ang sabi ni Sasa ni Sasa Gray, Sasa Girl, para sa mga my Virgo Sun, Moon and Rising is, bulag-bulagan ka na lang. Ay, no? Bulag-bulagan ka na naman. Bulag-bulagan ka na naman. Ibig sabihin yan, alam mo naman kasi wala pala kayong budget. Bakit mo ini-stress? Alam mo naman palang hindi nyo kaya ng bonggang wedding, bakit mo ini-stress? Bakit yun ang gusto mo? So, you have to think, pag-isipan ng mabuti. Okay? So, yan ang para sa ating mga Virgo. Again, sa mga ikakasal. Thank you tuloy. Congratulations. May iraraos nyo yan. And balitaan mo ko if nairaos nyo nga na maayos. Ayan siya. Thank you. Bye-bye.